Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po kayo dito sa ating Munting Tinig channel, okay? Sa mga DDS na mga pasaway dyan, sigihan ninyo, kay lagain ko yung mga ulo ninyong mga matitigas. Okay, breaking news po tayo. Mayroong pumahalagang anunsyo mula po sa Munting Tinig. Baka hindi nyo pa ito alam, mga Duterte Dihad supporters. Alam ko, magkakaroon na naman kayo nito ng mga jealousy syndrome. Ito po ay talagang napakahalagang kaganapan ngayon sapagkat ang ating mahal na presidenteng Bongbong Marcos nag-turnover lang naman, mga kamunting tinig, ng 1,000 mga ambulansya sa Northern Mindanao. Sa mga bago po dito sa aking channel, huwag nyo munang kalimutan mag-like, share at saka subscribe, ha? Para nang sa ganon, lalo tayong dumami ng dumami dito. Para at least maalam ninyo kung ano po yung mga kaganapan. Then comment down below kayo dyan, ha? Ang mga Duterte Dihad supporters na mga anti-Marcos and anti-government, sasakit na naman ang kanilang mga buto-buto. Tubuan na naman sila ng galit, ng inggit, ng selos. Ang ating mahal na presidenteng Bongbong Marcos Jr., pinangunahan po ang pag-turnover. Turnover. Totoo po yun na narinig ninyo. Turnover ng patient transport vehicle. Saan po ito ginanap? Sa Northern Mindanao and Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, o yung tinatawag po natin na BARM. Diba? Tinanong ang Pangulo kung pupunta ba yung mga local executive doon sa Metro Manila. Sabi naman na presidente, wag istorbuhin ang mga kandidato na nangangampanya. So tayo na lang ang magdadala ng mga patient transport vehicle sa Northern Mindanao and Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So ngayon nangyayari ang kaganapan na yan doon sa may Pilai Sports Complex in Cagayan de Oro ngayong araw, April 22, 2025. Dahil ayaw po na isturbuhin ng mahal na presidente itong mga local executive, dahil si PBBM ay naging local executive officer din. Siyempre, nararamdaman po ng ating mahal na Pangulo, pag panahon ng eleksyon, very busy po ang mga kababayan po natin na tumatakbo sa anumang posisyon na gusto po nilang maluklok sila ng kanilang mga constituents. So for the information of everybody, mga kamunting tinig, a total of 91 PTVs will be distributed. Of which 85 units will be given to various municipality and city of Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Lanao del Sur, while 6 na PTVs will be given to the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Again, mamaya uulitin po natin yan. Kung hindi kayo narinig o kung hindi nyo nakinig yan, mga Duterte Dihad supporters, bahala kayo. Basta a total of 91 PTVs or tinatawag po natin na Patient Transport Vehicles. Hati-hatiin po yan para nang sa ganon ay maibigay sa local government ng Northern Mindanao and Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong araw. Ito po ay isang inisyatibo na bahagi ng 2.2 bilyong pisong pondo na kung saan ay inilaan para bumili ng 1,000 ambulansya na ibabahagi po sa buong Pilipinas. Breaking news pa yan, ha? Mga Duterte Dihad supporters, mainit-init po yan na maririnig ninyo, na makikita ninyo dito po sa channel ng Munting Tinig. Hindi po fake news yan, ha? Dahil ang gusto po ay ma-enhance ang preparation or preparedness and response
to calamities and disaster of both local and national level. Galit pa kayo sa mahal na presidente? Yan po ay bahagi ng 2.2 billion pesos na ilaan na pondo para sa pagbili ng 1,000 ambulansya. Okay, so ito po mga kamunting tinig, this state of the art, grabe, state of the art pala, tapos masaligan, mapakinabangan, reliable na mga patient transport vehicles are being handed or turned over to the local government unit. At syempre, bahagi din po yan yung mga hospital through the Medical Transport Vehicle Donation Program. Ay aba, meron pala mga NTVDP na mga ganap, okay, sa ating gobyerno ngayon. So hindi lamang po pala mga local government ang makakabenepisyo nito ng Northern Mindanao and syempre ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kundi kasali din po dyan ang mga ospital sa pamamagitan ng Medical Transport Vehicle Donation Program. Na kung saan ay under po yan sa programa ng Philippines Sweepstakes Office. Ang Philippines Charity Sweepstakes Office o yung tinatawag po natin na PCSO. Okay? Ang bawat private patient transport vehicle equipped do emano yan ng mga stretcher. May stretcher, may oxygen, may mga blood pressure monitor, okay? All designed to ensure timely and safe transportation of patients. Naintindihan po ninyo? Alam ba ninyo yung na ganon? Ngayong araw, nagaganap po doon sa may Pilaes or what we call this, Pilaes Sports Center in Cagayan de Oro. From Cagayan de Oro, i-distribute na yan, Ginoo ko Lord, sa mga cities and municipality. Northern Mindanao and Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So naalala nyo ba kanina yung sinabi ko? Kung saan po ipamamahagi yun? Dahil ang siyam dyan or 91 PTVs, i-distribute yan. Okay, lahat-lahat. Total pala, 91, no? 91. 91 patient transport vehicles. Ang 85 dyan ay ibibigay po sa cities and municipality na makikita po natin sa Misamis Oriental, Misamis Occidental. Siyempre, ang Bukidnon ay makaka-benefits din dyan. Again, uulitin ko, kasali pa po dyan ang Camiguin. Okay, siyempre, ang Lanao del Sur and Lanao del Norte. Sa Pantala, yung 6 na patient travel vehicle ay ibibigay po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Again, uulitin ko sa mga mango ng mga Duterte Dayan supporters, ng mga anti-Marcos, anti-government, walang ibang ginawa kundi maniwala doon sa katangahan ni Roque, maniwala din sa kabubuhan ni Sara, maniwala doon sa kaipokritahan ng mga kandidatong mga manggagamit. Ito po ay bahagi ng 2.2 billion pesos na inilaan na pondo para po makapagbili po ng 1,000 ambulansya. Na ambulansya na maaaring makatulong upang maayos, ligtas na makakarating at magamit po ng mga pasyente. And under po yan sa program, syempre kasali din po di umano yan ang mga ospital.
through medical transport vehicle donation program ng Philippines Charity Sweepstakes Office. O ngayon, babatikusin nyo pa yung gobyerno. Babatikusin nyo pa si PBBM. Kayo ng mga Duterte Dayal supporters kayo, imbes na magsuporta na lang kayo sa gobyerno at sa programa ng gobyerno at sa Pangulo, inaaway nyo pa, inaalipusta nyo pa. Dahil naniniwala pa kayo kay Rodrigo Duterte na nandoon na po, mabubulok na lang doon sa International Criminal Court. At tandaan po ninyo, huwag kayo maniwala kay Harry Roque na makakalabas po si Rodrigo Roa Duterte dahil po siya ay 81 years old. Wala pong katotohanan yan. Dahil unang-una, ang batas ng Netherlands ay hindi po sakop ang mga banyaga. Naturalmente, lalong-lalo na hindi pwedeng pakawalan ng International Criminal Court si Rodrigo Duterte dahil po sa dahil po sa edad. Dahil kahit 100, 200 ka pa, kung kaya mo pa magsalita at magkapag-attend ng hearing, pwedeng-pwede po kayo at hindi kayo pwedeng ibalik kung saan kayo dinampot. At para sa kalaman ng lahat, balik tayo dito sa programa. Balik tayo doon sa mga patient transport vehicle na ipinamimigay. Equip po yun ng mga oxygen tanks, may mga blood monitoring equipments, pwede mo i-monitor kung halimbawa high blood o anemic yung pasyente na ito-travel mo. State of the art pa talaga ang mga facility ng patient transport vehicle na po na ipinamamahagi at pinangungunahan mismo yan ng ating mahal na presidente. Kasi nung pinag-isipan po yung programa na yon at pag-distribute, ay dapat sa Manila po kukunin niya ng mga local government unit officer. At saka syempre mga head na mga hospitals na makabenepisyo. Kaya lang, sabi po ng ating mahal na presidente na naging chief local executive, wag istorbuhin ang mga kandidato dahil busy po sila sa kanilang pangangampanya. Naturalmente, ayun ang Pangulo na mismo ang nagdala at ang pamunuan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. So sigurado talaga yan na yung PTVs na yan ay dinisign talaga yan. Napakaganda ng muka ng bagong mga ambulance na yan. Okay? So talagang para madala mo ang pasyente ng nasa oras, at saka safety kung ita-travel ang mga pasyente. Ngayon, mga kamunting tinig, congratulations po sa ating gobyerno, lalong-lalo na po sa pamunuan ng PCSO at syempre ang ating mahal na Pangulo na talagang iniisip ang kalusugan ng bawat Pilipino. Ngayon, kahit na mababa yung sabi ninyo sa walang kwenta ninyong mga rating, ang presidente hindi po apektado. Nagtatrabaho pa rin ng tahimik ang presidente na si President Bongbong Marcos Jr. Okay? Bahala kayo dyan. Huwag kayo magtigas, huwag kayo mainggit, huwag kayo magalit. Dahil sa panahon ni Rodrigo Duterte, nako, hindi niya kaya ito mga ganito. Lalong-lalo na si Sara, kapag presidente si Sara, nako, Ginoo ko Santissima Trinidad, bagsak ang Pilipinas. Bagsak ang healthcare program natin. Dahil walang alam-alam yang Sara ninyo na propeta ng kadiliman. Itanong nyo kay Chess Escudero. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. At kung bago po kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. At please don't forget to hit the notification bell para lalo kayong updated sa mga live stream ko at mga uploaded videos. Okay? And syempre, don't forget to watch the advertisement for economic purposes. Malaking bagay po yan sa katulad ko na content creator na hindi po nagpapagulo ng mundo, hindi po nagpapagulo ng Pilipino. Okay? Hindi katulad ng baklang butanding na si Harry Roque na ayon, nagatulo laway na naman sa kakatahol at ang mga alinyangan ng mga Duterte supporter anti-Marcos nagpakabobo na naman at nagpapakatanga na naman dahil po sa himod puwet sila kay Santo Rodrigo at kay Santa Sara. Ganon lang yon, mga kamunting tinig. Bye-bye. Adios, Patria Adorada. God bless everyone. DDS!
ipasok ko kayo ang ulo nyo sa kasirulan, bulalo na.